Attention mga Filipino senior citizens, pinaka-latest na update dito sa Universal Social Pension. Atin pong ihahatid sa inyo. Tutunghayan po ninyo hanggang sa dulo ng video na ito. Hold up. Hello mga ka-vlogs! Welcome dito sa aking YouTube channel. Magandang araw po sa lahat ng mga manonood. Saan po kayong dako sa mundo? Kumusta mga ka-vlogs? Pinakalitas na update dito sa Universal Social Pension. Mga ka-vlogs, dahil buwan na tayo ngayon ng Nobyembre, no? Pangalawang araw na tayo ngayon ng buwan ng Nobyembre. So atin pong tutunghayan kung ano na nga po ba ang status dito sa Universal Social Pension. Mamaya-maya pag-uusapan natin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel o di kaya hindi ka pa nakasubscribe, abay, click nyo muna ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag yung kalimutan na pindutin ang notification bell. Ilagay nyo po sa all para naman updated kayo sa lahat ng mga videos na i-upload ko. So ngayon po ay November 2, pangalawang araw na tayo ngayon ng buwan ng Nobyembre. Napakabilis ng panahon mga ka-vlogs, no? At susunod na nga, no, next month ay Pasko na talaga, Disyembre na. Kaya naman, no, malapit na tayong magtapos sa taong 2024. Ngayon nga ay buwan na ng Nobyembre, kaya atin pong babalikan, atin pong ihatid sa inyo ang pinaka-latest na update sa Universal Social Pension. So, dito po ngayon mga ka-vlogs ay isa pang panukala, isang bill, no? Itong Universal Social Pension Bill. At ang status nito ngayon, pinaka-latest, kasalukuyan po itong aprobado na sa Kamara o sa Congress mga ka-vlogs, no? Kung inyo pong matatandaan, ito nga po ay inaprobahan sa Kongreso. Pumabor po ang nasa mahigit 200 na mga mambabatas para ito ay maipasa, no, doon sa third and final reading ng mga nakaraang buwan dito sa Universal Social Pension Bill. So, aprobado naman po siya sa Kongreso. And susunod na nga po nitong tatahakin ay ang hanay ng Senado. Kasi kahit po aprobado na sa Kongreso, kailangan pa rin po itong dadaan sa hanay ng Senado. Kasi dalawa po yan sila na legislative body ng ating gobyerno, no? Yung ating Congress and ang ating Senado. So, sa Senado naman ay tatalakayin din po yan ng ating mga senador. Magkakaroon po ng deliberasyon, diskusyon, no? Hinggil nga po dito sa Universal Social Pension Bill mga ka-vlogs, at himay-himayin, no, kung ito nga po ba ay makakatulong sa ating mga nakakatanda. Ito nga po ba ay kakayanin na tustusan at ibigay ng ating gobyerno, sapagkat buwan-buwan po ito, no? Every month po ang pamamahagi, no, ng pensyon under the Universal Social Pension Bill mga ka-vlogs magiging batas. So 1,000 po. And marami po kasi tayong mga senior citizens at target nga po nito, no, ayon sa datos ng PSA ay nasa 12 million mahigit na mga senior citizens ang makikinabang dito. So, napakalaking pondo ang kakailanganin. So, isa po yan sa titingnan sa Senado, no, kung ito nga po ba ay kakayanin, no, saan kukunin ang pondo, no? At kung makikita naman po nila na walang magiging problema sa implementasyon ng naturang panukala, kung magiging batas, ay aprobado ito, no? Maaaprobahan ito sa hanay ng Senado. And after po ng Senado, or after sa Senado, ay ang pinakalas na dadaanan nito ay si Pangulong Bongbong Marcos, no? Kasi lahat ng mga bill, no, mga panukala na aprobado ng Congress at Senado ay last part talaga si Mr. President, no, ng Pilipinas, na kanya itong permahan, no, at kanya din po itong i-review kung sa tingin niya ay dapat talaga itong magiging batas. Kasi meron pong
tinatawag na veto, no, ang presidente. Ibig sabihin, kung ayaw niyang pirmahan, ayaw niyang magiging batas, ang panukala kahit aprobado na sa dalawang legislative body, no, the Congress and the Senate, ay i-veto niya ito, hindi niya pipirmahan. So sana naman ay hindi iyon ang mangyayari, no? And I think hindi naman po siguro ganoon kahigpit si Pangulong Marcos hinggil nga po sa ating mga nakakatanda. Pro senior citizens naman po, no? I think ang ating Marcos administration. So, pag pipirmahan ito ng Pangulong Marcos ay saka pa ito magiging ganap na batas. At pag nagiging ganap na batas na ito ay magkakaroon pa yan ng schedule ng implementation. Hindi kasi yan agad-agad na ibibigay na po yung 1,000 pesos na pension monthly. Depende po yan sa IRR or Implementing Rules and Regulation kung kailan magsisimula mga ka-vlog. So para po ito sa mga lolo at lola basta edad 60 years old pataas, may pensyon or wala, mayaman o mahirap, no? May source of income or wala, may nag-aabot ng pera na mula sa kamag-anak or anak or wala, no, lahat po kayo ay kasama na dito sa Universal Social Pension Bill. Kaya, no, sana naman ay magiging ganap na batas na ito bago, no, kung hindi man kakayanin ngayong taon na ito, 2024, kasi isang buwan na lang matatapos ng 2024. Sana man lang, no, kahit next year ay magiging prioridad ito sa Senado, no, magiging prioridad ito ng ating mga mamabatas para maging isang ganap na batas, no, at nang mapakinabangan na po ng ating mga lolo at lola, no, dahil sa ngayon kasi pinipili po ang social pension na under the DSWD, no, para lamang po ito sa mga indigent o mahihirap, at nasa mahigit 4 na milyon lang po na mga senior citizens ang benepisyaryo dito sa naturang social pension. Kaya naman marami talaga ang nag-aabang, napakaganda talaga ng Universal Social Pension Bill kung magiging batas, dahil ito po ay pantay na, no, pantay-pantay lahat ng mga senior citizens na makakakuha ng ayuda, ng pensyon, nagkakahalaga ng 1,000 piso buwan-buwan mula sa ating gobyerno. Ayan ha, mga Filipino senior citizens, yan po ang pinaka-latest na update dito sa ating Universal Social Pension Bill sa ngayon po, November na buwan, 2024. Kaya naman, mga senior citizens, ano po ba ang inyong opinion regarding dito sa status ngayon ng Universal Social Pension Bill? Gustong-gusto na din na magiging batas ito? Ano po ang inyong panawagan sa ating Senado para dito sa Universal Social Pension Bill? Dahil susunod na nga pong tatahakin nito ang ating Senado. So ano po ang inyong mensahe sa ating mga senador? I-komento nyo na sa comment section na nasa baba. Pakilakip na yung buong pangalan at kung taga saan kayo. Bago ako matapos sa video na to, kung gusto nyo pong sumuporta sa aking YouTube channel, maaari nyo pong i-click ang ating super thanks button na nasa baba. Sa mga gusto maging miyembro, pwede po. I-click nyo po ang ating join button. Maraming perks dyan, mga ka-vlogs. Sana'y naging gabay ang video na to, kahit pa paano na pag-uusapan natin ang mga mahalagang bagay-bagay na may kinilaman po sa benepisyo, programa at kapakanan, ayuda ng ating mga Filipino senior citizens. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, maaari nyo nang i-click ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag nyo kalimutan na pindutin ang notification bell, ilagay nyo po sa all. Para naman updated kayo sa lahat ng mga videos na i-upload ko, maaari nyo din i-like ang video na to, at kung meron ka pang mga katanungan, maaari nyo i-komento sa comment section na nasa baba. Paki-follow na din po ang aking official Facebook page na nasa screen nyo. Muli po ako si Daniel Timpawan na nagsasabing dito sa aking YouTube channel, Pawang Katotohanan, at lahat totoo lamang.